hindi ko matiis. Ito, maraming building dito. Parang city na rin to eh. Pero may palay sa katabi. Ito. Would you believe that? Mga 1 month na lang makakain nyo na to eh. Yan, blessing ng Panginoon natin yan. Nakikinig ako ng apologetic at saka polemics ni Jay Smith habang naglalakad. Ito, tingnan natin tong palay. Yan, close up. Yan, mataba, maganda dahil dito sa irrigation. Ayan. Ito, simple lang muna ang discussion. Hindi tayo punta doon sa mabigat na discussion. Upang malaman natin lahat, hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo galing. Yung gumawa ng palay na yan, yung gumawa sa atin. Non-negotiable. Ngayon, kung saan ka man galing, dapat intindihin mo na may gumawa sa iyo. Ang problema, hindi natin siya binibigyan ng time. Wala. Doon tayo sa ambisyon natin, mga dreams, unfounded dreams. Sometimes you look at the fence, over the fence, at tinitingnan yung property ng kapitbahay. Yan. Sometimes we are made to believe na pag marami kang properties at marami kang pera, magyabang ka rin. Di ba? Hindi yan. Humbleness ang kailangan eh. Humbleness. Magpakumbaba. I-assume ang nalalaman mo kung anong puso ng ating Kristo. Holy Week ngayon, babies. Monday, Thursday. So, celebrate tayo ng ang tawag niyan, Holy Week sa mga Christians. So, with the Ramadan, we focus on one God. Pero, hindi Allah si Jesus Christ. So hindi isa ang God natin, magkaiba. We were taught na galing sa bunganga ni Jesus Christ ang love your neighbors. Hindi yata matanggap ng kabila, non-Christian, na mahalin ang neighbor, much more mahalin ang kalaban. So magkaiba tayong utak. Pwede tayo magkapareho ng propeta, pero hindi tayo magkapareho ng God, yung pinaka-supreme, yung gumawa sa atin. Nevertheless, kung sino ka man, talagang kailangan mong intindihin kung saan ka galing. Sabi pa nga, galing daw tayo sa lupa. Dapat naman. Dahil karamihan sa nililibing
at namamatay ay naging abo. Ngayon, bakit ba tayo kalimutan yung gumawa sa atin? Sa prayer lang, minsan pabalik-balik. Oh yeah, it's good because you utter your prayers. Hindi pa sapat yan. Kausapin mo ang Panginoon na lahat ng pasalamat, isabi mo rin ang lahat ng iyong problema at mga pangarap at antayin mo in God's time. His will be done. Pag hindi yan mabigay, hayaan mo na. Nakikita ko maraming may kaya sa buhay. Ayaw mamatay. Nakita ko marami. Ilang taon na ako sa medicine. Palagay natin 40 years. Hindi, mga 42 years o ganyan, mga 43. Nakikita ko kung paano mawala yung tao. Ayaw nilang, they refuse to die, afraid to die. Bakit? Alam nila sa mundo lang ang kaligayahan. Sa mundo lang ang kaligayahan. At hindi na iniisip yung to where we're supposed to belong. We belong to the goats. We belong to the goats. We belong to God. Yan. Yung gumawa sa atin. Kaya appreciate ako sa ginagawa ng Panginoon sa akin. Kahit maraming pagsubok, hindi ako lumabas sa aking balat. Kung sa Ilonggo pa, wala agad ko nagbuwa sa panit. May problema ako pero hindi ko gindamay ang iba. Ito, Englishin natin. We are trying to go up. Do not put anybody down. Kasi inggit yan, inggit. Huwag kang mainggit. Ang sama mo naman. Joke. Yan. Mahina yung tubig dahil siguro may nag-request na i-divert. Rabbit trail mo na. I-divert yung tubig somewhere. Doon sa baba, malakas. Baka dito nila pinubuhos ang ayan tubig dito yata dito nila binubuhos yung tubig yan papunta doon sa mga palayan yan dito kaya konti na lang dito dahil doon na-divert na. Yan ang beauty ng ating Panginoon Hindi biro, hindi biro ang kanyang pagmamahal sa atin. Ito ba? Sa libro ba ng non-Christian? Doon sa Arab, dami pala. Dami pa kayong mga chichibrits Naghirap nga kayong gumawa ng tunay na Quran. Kaya siguro diyan galing ang salitang huli, kasi huli kayo. huli ng lahat. Yan. Ang pinaka-final nyo na huli 1986, ganyan. Mas matanda pa ang aking panganay na anak sa pinaka-libro nyo. So wag na tayong magyabang. See? Na subukan mo na sirain ang Christianity
Di ba sabi ng God, ah, sa bunganga ng kanyang anak. Hindi sila maniwala may anak eh. Ayan. Unconditional love. Unconditional love. Yan. Hindi siya pumipili ng kanyang mamahalin. Sa South Korean, sinasabi ba ng God nyo dyan o Allah? Unconditional love. Yan. Selective yung love nyo. So, pangit. Hindi siya, it's not a good thing to believe entirely what is said sa mga paniwala nyo. Yeah. Dahil may discrepancy to start with. Ang problema ng mundo ngayon dahil marami tayong God. Maraming God. Bakit walang nagyabang sa mga Buddha? Mga tauhan na naniwala kay Buddha. Walang nagpapasabog ng kanilang katawan. Sagot. Bakit wala? Aggressive kayo eh, ha? Aggressive kayo. Gusto nyo angkinin ang mundo. Sa inyo na nga ang mundo. Sige, bigay ko na. Sa amin ang langit. Kung gusto nyo. Sige. Let's strike the deal. Ito, background natin tubig. Let's strike the deal. Angkinin yung mundo. Sa inyo na lahat ang mundo. Amin ang langit. Sige. Kasi pinapalabas nyo na galit kayo sa tao nag gustong maging Diyos. Alam ko naman eh yung mga alam ko ng mga salita na yan galing sa Biblia lahat yan. You tinker the Bible. Yan. You tinker the Bible. Kinakalikot yung Biblia. Mayroon rin kayong Abraham, Isaac, and Jacob. Doon sa mga religion ng mga sa India, Hindu, pati baka sinasamba. Hindi ka pwede yata kumain ng baka doon. Ipadala nyo na lang baka dito sa Pilipinas para mag-enjoy tayo. Harvested na. Yan. Yan, di ba? Yan ang mahirap sa kinakalikot ang Biblia. Mabuti sana kung nauna kayo. Nakakaya naman. Nagkapropita lang kayo eh. Dito banda. Paulit-ulit kong sabihin. Ano kaya ang tipani ang nakuha ng taong to? Si last and final prophet ko, no? Apologetic ako pero nag-enjoy na rin ako ng polemics. Yung bumabanat. Kasi hindi pwedeng let the truth begins, di ba, to unfold. The truth shall set us free. See?
Yan. Ano kayang messenger? Anong message na pinadala ng God sa kay Lolo? Lolo Mad. Mad. Sa pangalan parang Mad. With due respect. Peace be with him. Yan. Hinati nyo ang mundo eh. Yan. Minsan inisip ko kung saan pa may God, doon magulo. Magulo. Among Christians, nagbabanatan. Bawat simbahan. Pag may propeta ko no, may theophany, naka-receive ng theophany or people who saw God or had and have an experience with the actual presence of God. Gumawa din ng Biblia. Ano ba talaga? Saan ba talaga ang tunay? Ako naniwala na ang nasa Holy Bible na galing sa Jerusalem, sa Torah yan. Ayun yung pinagbulan lahat. Old Testament. Kaya lang 2,000 years before Islam, before Muhammad, peace be with him. Peace sa imong buhok nga. Okay, klaro. May ano na, may message ng God na may ipanganak. If you go through the Bible again, may ipanganak. Sorry sa mga term ko na iba. Mga adjective ko. Hindi yan dapat sabihin, pero nandyan tayo sa verge of discussion. Heated argument. Kayo nga, mahilig kayong magsabi na magagalit si Alak. Ang God namin parang hindi man magagalit. Diba? Unconditional love ang God namin. Hindi ko alam kung bakit hindi tayo magkaintindihan. Mayroon naman tayo lahat ng lahat tayo may God, pero hindi tayo nagkakaintindihan. Magulo. Kung saan yung may Panginoon, magulo. Hayaan na lang na sana natin na mabuhay na enjoying the freedom of religion. O umuwi na lang kaya kayo doon sa saan kayo nang galing. Kasi ang nakasulat sa Holy Bible, Israelites sa Jerusalem, nakasulat na eh. Ginagaya-gaya nyo, kaya gumagawa din kayo ng istorya na hindi naman nakasulat ang Arab na pangalan o Muhammad sa Holy Bible. Pero sinulat nyo ang nakasulat sa Holy Bible sa aklat nyo. Umuwi na lang kaya kayo doon sa lugar na pinanggalingan nyo. Mag-withdraw na lang kaya kayo. Huwag nyong ipilit pag may nagagalit, kasi may sinasabi na may native na sa Israel. Yung Israelites nakasulat sa Holy Bible na inapi mga 400 years na naging slaves sila sa Egypt. Ngayon, pilit nyong tanggalin yung story na yan. You insert your own story. But the way I look at it, you just copied it from the Holy Bible. And then you declare too much deity
too much pagsamba nyo sa message ng inyong propeta. Ano message yun? Ayan. Ano kaya? Messenger of God. Messenger of God, tapos makikita mo doon pag binasa mo. Hindi naman problema siguro nag-asawa ng 6 years old. Wala naman problema yan. Pero sabihin mong mahilig ka ng mag-atake ng mga lugar, gaya ng Medina. You establish your sanctuary there. You became the king and the ruler. Ayan. Gusto mong patayin ang mga lalaki at tikman ang mga babae. Sana huwag nyo na lang isulat yan. Parang mawala ang holiness ng aklat nyo. Napaka-brutal naman ang mga ginagawa dyan. Kaya hindi ako maniwala. Chong, maniwala. I'd rather stick to my belief na si Jesus Christ is Lord. Si Jesus Christ ang tamang tao na susundin. Siya ang aking martir. Ayan. He was born to sacrifice. He was born. He was prophesied to do what God has told him to do. At the point na naghihirap na siya, pinainom siya ng suka. Hanggang naghirap talaga siya. God, why hast thou forsaken me? Kung sa kuan pa, Bisaya pa, ano, Kapuya, Lord, oy, anong sakita, oy, di ba? Sakita, oy. Kung sa Ilonggo pa, grabe, sakit giniya, way giniya, sakit giniya, ha? Sa English. Yung sinabi ko, Lord, why hast thou forsaken me? Maganda ang pagkasalita, parang hamburger. Di ba? English eh. Kaya, i-wrap up na natin ang ating usapan. Salamat sa panonood. Pauwi na tayo sa isang lugar na matahimik. Alam mo, pag wala kasing Kristo, magulo. Pag walang Kristo, magulo. Kaya ngayon, umpisahan nyo ng makinig nga kayo sa mga message ng mga pastor. Ito, promote ko ito si Dr. Reverend Pastor David Jeremiah ng Turning Point. Nandiyan siya sa YouTube. Turning Point. Ayan. At yan lang muna. May sa Pilipino, Pastor Reverend Peter Tanchi. Sa CCF, si Pastor Ed Lapis. Lapis. Ayan. So, tagaan mo ko siniyo. Isa. Arivan. Tagpila ng potos. Ano to, ang ngalan mo? Josephine. Oo, kada damo-damo ka man gali di beligya. Kung isa nagalakat pa ko to sa Balmores. Sa phase 1 abi wala. Oo. Budlay. Layo. Oo, nakaabot gani ko to sa Barangay 2 karon. Lakat ko lang. Oo, exercise. Kinanglan naton nga i-trainingon ang mga te. Salamat. Sige, okay Kita na lang ta, balik. May turon ka pag ide? Oo, katuron ko. Paborito ko na ang turon. Uling ba? Kung hinilaan ko, ano yung nag-turon kayo? Kilala mo ko, hindi? Dr. Magan. Ay, doktor. Ay, hindi ka mabalaan ba? Sige. Gina-vlog ko ang Holy Week, Jesus Christ, para medyo tawhay. Wala ko naga-vlog sang Dok ba? Way ko ga-vlog sang negosyo kay tamad ko. Ang langit noon lang istorya. Sige, Pen. Sige, salamat. Mabalik ko diya, mabalik ko. Sige.
Sarap makipag-usap sa mga tao. Yan. Doon sa ibang lugar, parang there's a inherent distant relationship. Taas ang standard nila. Kaya ang pinaka the best na lugar ang Philippines. Mabait yung mga tao. Good people, hospitable. Salamat sa mga missionary Christian missionaries. Started from the Spaniards yata, nag-introduce ng Christianity. At ang aking i-promote itong evangelical, maganda. Maganda ang kanilang preaching. They dissect, they read thoroughly the Holy Bible. Hindi nila tinatago ang mga tunay na nangyayari. Kasi pag nagsalita ka ng mga stories sa Holy Bible, parang tayo, ma-reflect natin yung buhay natin ngayon, the same thinking, the same narratives. Yan. Pareho ang mga story. So kung anong reaksyon mo, kung pangit ang reaksyon mo, bahala ka na. You have the freedom to choose. Kaya sabi ko, mag-rabbit trail muna tayo. Rabbit trail, yung mapalipat-lipat ng topic. Bahala na kayo, magsubaybay sa akin. Para naman to sa atin lahat eh. Because I'm here to promote peace. Yan ang aking contribution. Matahimik na mundo. Kahit wala kang religion, okay na yan. Huwag mo lang i-sanctify o you praise your God when you have killed somebody. Mali yun. Sira ulo ang nag-utos niyan. Kaya nga, paulit-ulit ako. Ano kayang message ni God kay Lolo? Anong utos ng God? Ganyan ba talaga? Wala yan. Hindi maganda yan. Hindi maganda. Sira ulo yan. Sira ulo yan. So, gawa-gawa lang yan ng peking propeta. Gawa-gawa lang yan. As I have told you before, sa mga previous vlog ko, matatalino ang mga taong nakakatanggap ng theophanies. They were able to build churches. At karamihan sa kanila naging makamundo at makasalanan. They lack the precious love of God. That is God trying to teach us to practice. Akalain mo pumatay ka? Hindi maganda yan. Wala na yan, walang kwenta yan. Pumatay ka? Yan. Sabi ko, kahit na wala ng religion, basta may bill of rights tayo. At sundin natin yun, whether you like it or not. May mga Bible tayo nagsasabi ng totoo. May bill of rights tayo. May 10 commandments tayo. Thou shall not kill. Ayan. Kaya dito na lang. Kasi nandito si... Ayan, ang kaibigan ko na radio reporter. Mas maingay pa kay sa akin. Yes, dito na lang tayo. God bless you and God keep you. God turn His face on you and be gracious unto you. And give you peace. In Jesus' name, amen.